Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Densyo. Taong 1985, Bukidnon. Simula bata ay kasama na namin si Lola Trining na siyang nagpalaki sa amin ng kapatid kong si Meng. Pero dahil sa kagustuhan naming makipagsapalaran sa ibang lugar, iniwan namin siya sa baryo namin ng nag-iisa. Halos ilang buwan din kaming walang balita sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, may napagtanto naman kami ni Meng noon, kaya nag-usap kaming dalawa at binalak naming umuwi na lang sa poder ni Lola. Ay, Kuya Densyo. Wala naman tayong mapapala sa baryong to eh. Para naman kasing mas naghihirap ang buhay natin dito. Oo nga, Meng eh. Bukod sa wala tayong kakilala sa lugar na to, mahirap din na makahanap ng trabaho mapapasukan. Lalo na ngayon na hindi tayo makakapagtrabaho sa bukid ni Mang Ambo. Dahil tinanggal na niya tayong dalawa. Iyo nga po, Kuya eh. Tinataon din na walang-wala rin tayo ngayon. Sana na lang po hindi po tayo umalis sa bahay ni Lola Trining no? Hindi pa sana tayo nahihirapan ng ganito. Pwede naman tayong bumalik doon kung gusto natin. Mas matutuwa pa nga siguro si Lolo kapag umuwi tayo roon sa kanya. Kung ganun, umuwi na lang po kayo tayo roon, Kuya Densyo. Marahil tama si Lola Trining sa sinabi niya noon na mas mahirap nga ang buhay sa ibang lugar, gaya rito sa baryong to. Parang mas masagana pa ang pamumuhay natin nung kasama natin siya kaysa ngayong dalawa lang po tayo. Oo nga, tama ka nga sa bagay na yun, Meng. Marami tayong nagiging trabaho noon sa baryo ni Lola pero dito, halos wala talaga tayong mapasukan. Ang mabuti pa, ayusin na natin ang mga gamit natin at bukas na bukas alis na kagad tayo sa nayong to. Babalik tayo kay Lola Trining, ha? Talaga, Kuya? Naku, salamat po. Mabuti naman po kung ganun. Oo, Meng. Ilang gabi na rin kasing hindi ako mapakali at hindi gaanong nakakatulog. Napapanagitibat ko si Lola Trining na may nangyayaring masama sa kanya. Yung parang may dinaramdam siya at kailangan niya tayong dalawa kaya nababahala rin ako sa kanya roon. Mukhang hindi po maganda yung nagiging panaginip mo, Kuya. Mas mabuti po, Kuya Densyo, talagang umuwi na tayo sa kanya. Nang sa gayon, malaman natin kung ano talagang sitwasyon ni Lola Trining. Oo nga, Meng. Yun talagang gagawin natin bukas. Sana lang nasa maayos na lagay si Lola Trining at wala masamang nangyayari sa kanya. Sana nga po, Kuya Densyo. Nang matapos ang usapan namin ni Meng, sinimulan na namin ang pag-aayos ng mga gamit namin. Maaga rin kaming natulog noon at kinaumagahan, hindi na kami nagdalawang isip at umalis na kami sa baryong yun. Ginamit naming dalawa ang natitira naming pera para umuwi sa nayon kung saan naiwan ang aming Lola Trining. Pagkarating naman sa bahay ni Lola, nakasarado ang pinto kaya inisip naming wala siya roon at may pinuntahan. Nagulat na lang kami ni Meng nang pagpasok namin sa bahay, nakita namin siyang nakahiga at parang may iniindang karamdaman. Nilapitan kaagad namin siya dahil labis kaming nag-aalala sa kanya. Lola! Lola Trining! Kuya! Mukhang may malubang karamdaman si Lola. Naku, mabuti na lang naisipan nating umuwi ngayong araw. Densyo, Meng, kayo na ba yan mga apo ko? Mabuti naman at naisipan ninyong umuwi na dito sa bahay natin. Opo, La. Kami po ito, kasama ni Meng. Nako, kayo nga ang mga apo ko. Masaya ako makita kayong dalawa. Ano po bang nangyari sa inyo, La? Pasensya na kayo at naabutan ninyo akong nasa ganitong sitwasyon. Matanda na ang lola ninyo, kaya mahina na rin ang katawan ko. Sakto ring halos ilang araw nang hindi maganda ang pakiramdam ko. Ano po bang nararamdaman ninyo, La? Sumasakit ang tagiliran at maging ang puso ko, mga apo. Marahil dahil sa labis na pagtatrabaho, kaya sinisigil na ako ng katawan ko ngayon dahil sa pagod.
Naku po. Mukhang kailangan niyo pong magpatingin sa manggagamot la. Dadalhin po namin kayo roon ha, para maipagamot na po namin kayo. Hindi na kailangan, mga apo. Magsasayang lang tayo ng pera kapag ginawa pa ninyo yon. Isa pa, matanda na ako. Kaya tanggap ko na kung ano ang magiging kapalaran ko. Ano po ba? Huwag niyo pong sabihin ang bagay na yan la. Hindi po kayo mamamatay. Nandito po kami para alagaan kay Lola. Huwag na po kayo mag-alala. Mabuti nga at naabutan pa ninyo ako, mga apo. Ramdam ko nang nalalapit ng katapusan ko. Kaya't masaya akong nakasama ko na ulit kayo ngayon. Kapag nawala ako, nasilayan ko ulit ang mga mukha ninyong dalawa. Lola naman huwag po kayo magsalita ng ganyang bagay. Hindi po kayo mawawala sa amin ni Kuya Densyo ha. Aalagaan po namin kayo na mabuti para manambalik po yung lakas ninyo. Babawi po kami ni Kuya Densyo sa inyo la. Napangiti lang doon si Lola Trini sa sinabi ni Meng. Bakas sa mukha niya ang tuwa at panghihina dahil sa karamdaman niya. Nang mga sumunod na araw, inalagaan namin ng mabuti si Lola Trining. Madalas namin siyang kinakausap dahil pansin naming mas nagiging mahina pa ang katawan niya. Alam naming mas nagiging malubha pa ang kalagayan niya noon. Pero wala kaming magawa dahil ayaw niyang magpagamot at wala rin kaming pera para panggastos. Simula nang makauwi rin kami noon ni Meng, may kakaibang nararamdaman ako sa paligid namin tuwing sumasapit na ang gabi. Dahil doon, kinausap ko ang kapatid ko tungkol sa bagay na iyon. May nararamdaman ka rin ba sa paligid natin tuwing gabi, Ming? Yan po bang tipong may umaaligid sa paligid ng bahay natin, kuya? Oo, Ming kinukutuban ako ng hindi maganda. Dahil napapaisip akong baka inaaswang na si Lola Trining lalo na may malubha siyang karamdaman sa mga panahong to. Kung tama po ang katob ninyong inaaswang nga si Lola, Kuya Densyo. Ano pong binabalak ninyo ngayon? Magmamacheck tayo tuwing gabi, Meng ha? Hindi natin dapat pabayaan si Lola dahil baka mapahamak siya sa mga nilalang na yun Basta maging alerto lang tayo sa paligid natin tuwing gabi. Sige po, Kuya Densyo. Naku, wag lang magkamali ang mga aswang na biktimahin si Lola. Dahil mali sila nang napiling biktimahin ko sakali. Tama kami. Naging mapagmatsyag kami ni Meng tuwing gabi. Bago matulog, naglilibot kami sa paligid para siguraduhin walang mga aswang na umaaligid sa bahay namin. Nababahala kaming dalawa para sa kaligtasan ni Lola. Lalo na at hindi lingid sa kaalaman namin na gusto ring biktimahin ng mga aswang ang mga taong may karamdaman. Isang beses, kinausap kami ni Lola Trining. May sinabi siya sa amin tungkol sa isang sementeryo kung saan siya nagtatrabaho bago pa siya magkaroon ng sakit. Mga apo, gusto ko sanang kayo na ang pumalit sa akin sa pagbabantay sa isang sementeryo. Sigurado ako na makakatulong din sa inyo ang perang kikitain ninyo sa pagtatrabaho ninyo roon. Ano po pong gagawin namin sa sementeryo yun, la? Pananatilihin lang ninyong malinis ang bawat puntod doon. Isa pa, sisiguraduhin ninyong walang ibang nagpupunta roon lalo na tuwing gabi dahil yon ang habilin ng may-ari. Naku, ayoko po ng ganong trabaho, la. Maghanap na lang po kami ng ibang trabaho ni Kuya Densyo, no? May kalakihan ang ibinabayad sa akin sa pagtatrabaho roon. Alam rin naman ni Ariel na kayo ang papalit sa akin dahil nakausap ko na siya tungkol sa bagay na yon. Siya po ba ang may-ari ng libingang yun, la? Oo, mga apo. Pumunta na lang kayo roon dahil madalas din naman siyang naroroon sa lugar na yon. Wala na kayong mahahanap na trabaho
na doble ang kikitain maliban sa pagbabantay sa libingan na yon. O sige po la. Kami na pong bahala ni Ming na magtrabaho roon ha. Kapag nakaipon tayo ng sapat na pera, ipapagamot po namin kayo. Sige, mga apo. Hinayaan na muna namin si Lola Trining na magpahinga. Lumabas naman kami ni Meng sa bahay at napag-usapan nga naming dalawa ang tungkol sa sinabi ni Lola. Alam kong magdadalawang isip noon ng kapatid ko pero wala na rin siyang nagawa pa dahil sinabi ko na kay Lola na pumapayag kami sa gusto niya mangyari. Kuya Densyo, sigurado ko po ba talaga magtatrabaho tayo sa libingan sinasabi ni Lola Trining? Wala rin tayong magagawa pa, Ming eh. Sumang-ayon na ako kay Lola, kaya sa ayaw at sa gusto natin, tayong papalit sa kanya magtrabaho sa libingang yun. Hindi pa natin nakikita ang sementeryong yun eh. Pero parang kinikilabutan na ako sa isiping magtrabaho tayo roon. Kinukutuban na ako ng hindi maganda kuya eh. Naku Ming, isa una lang naman ang takot na yan. Kapag nasanay na tayo sa trabaho roon, paniguradong mawawala rin ng takot natin. Tsaka isa pa, tama naman si Lola na wala pa tayong makikitang trabaho ngayon na may kalakihan ng kita. Mas mabuti na rin kahit papano may pagkakitaan pa tayo. Kailangan natin makapag-ipon para maipagamot natin si Lola. Kung sa bagay, may punta naman po kayo sa sinabi niyong yan, Kuya Densyo. Kung hindi lang po dahil kay Lola, hindi talaga ako magtatrabaho sa libingan nun eh. Kung sakali man na hindi natin kaya sa huli, aalis tayo roon at maghahanap ng ibang trabaho. Sa ngayon, pagbigyan na muna natin ang kagustuhan ni Lola Trining. Sige po Kuya Densyo. Siya, bukas sa bukas, pupunta tayo roon ha. Kakausapin natin ang sinasabi ni Lola na may-ari ng libingang yon. Kayo po bahala kuya. Dahil napagkasunduan namin ni Meng kung kailan namin pupuntahan ang may-ari ng libingan na pagtatrabauhan naming dalawa, hindi na namin pinag-isipan pa ang tungkol sa bagay na iyon. Kinagabihan, nagpapahinga na kami ni Meng nang marinig namin ang sunod-sunod na pag-ungol ni Lola Trining. Dahil kinakabahan kami na baka may mangyaring masama sa kanya, dali-dali kaming lumapit sa kanya. Lola! Ano po problema? Naku po, hindi maganda to Kuya Densyo. Si Lola Trining, mukhang nag-iingalan na siya kuya. Hindi pwede mangyari to la. Mga apo, alam ko, hindi na rin ako magtatagal pa. Gusto ko lang sabihin na masaya ako dahil nakasama ko kayo kahit ilang araw lang. Hanggang sa huling hininga ko, alam kong hindi ninyo ako pinabayaan. Huwag po kayo magsalita ng kay Lola. Lumaban pa po kayo. Marahil ay hanggang dito na lang ang buhay ko, mga apo. Alagaan at mahalin ninyo ang bawat isa. Mag-iingat din kayo sa libingang pagtatrabahuhan ninyo, mga apo. Ano pong ibig sabihin la? Delikado rin ang libingang yon, mga apo. May mga Hindi! Lola Trining! Kumisip po kayo! Hindi dapat kayo mamatay, Lola! Kuya Densyo, patay na po si Lola Trining! Hindi na po siya gumagalaw! Iniwan na tayo dito sa kuya! Napaiyak na kami noon ni Meng dahil sa pagkamatay ni Lola. May pagtataka rin akong naramdaman dahil alam kong may gustong sabihin si Lola tungkol sa libingan na pagtatrabauhan namin. Kahit labag man sa kalooban ni Meng, tinanggap na lang namin na wala na si Lola. Nang mga sumunod na araw, ipinadluksa naming dalawa ang pagkamatay niya. Isang hapon, nagulat kami nang magkaroon kami ng hindi hinaasahang bisita. Nakaramdam naman ako
ng kakaiba sa iyon. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ni Tandang Trining. Ako nga pala si Oriel, ang may-ari ng libingan kung saan nagtatrabaho ang lola ninyo. Pinakikirami ako sa inyo, ha? Naku, maraming salamat po, Mang Oriel. Nabanggit na po niya sa amin ang tungkol sa bagay po na yun. Naku, mabuti naman kung gano'n. Huwag kayong mag-alala. Pwede naman na doon nyo na ilibing ang lola ninyo. Para kahit papano makadalo kayo sa kanya. Lalo na, doon din naman kayo magtatrabaho. Ay, sige po, Mang Oriel. Naku, maraming salamat po kung gano'n ha. Ay, siya nga po pala. Pagkatapos ng libing ni Lola, tsaka na lang po sana kami magsisimula sa pagtatrabaho namin sa libingan ninyo kung pwede lang naman po sana sa inyo. Ay, oo naman. Wala namang problema yun sa akin. O sa paano? Mauna na ako, ha? Ay, sige po. Maraming salamat po ulit ha. Naku, mabuti naman. Hindi na natin kailangang problemahan yung paglilibigan natin kay Lola. Mabait naman pala si Mang Oriel Kaya wala tayong dapat ipag-alala sa kanya. Oo nga po kuya. Pero nagtataka lang ako kung ano yung gustong sabihin ni Lola tungkol sa libingang yun. Hindi kaya may kakaiba roon kaya babalaan sana tayo ni Lola Trining? Hindi ko rin alam basta malalaman natin yun kung may kakaibang nangyayari roon. Kapag nagsimula na tayo magtrabaho roon. O isa ngayon, huwag na muna nating isipin ang tungkol doon. Sige po kuya. Nang mailibing namin si Lola Trining sa libingang pagmamay-ari ni Mang Oriel, nagsimula na kaming magtrabaho roon. Madalas naming dinadalaw ang puntod ni Lola at doon kami tumatambay ni Meng kapag wala na kaming trabaho o kaya ay nagpapahinga kaming dalawa. Sa mga unang araw namin, maayos naman ang lahat. Wala kaming napansing kakaiba sa paligid. Kahit pa na inaabot kami ng gabi roon. Hanggang sa tumagal na kami ng 1 linggo ni Meng sa libingan yon at paunti-unti ay may napapansin na kaming dalawa. Madalas kaming ginagabi roon kaya malimit naming naririnig ang kakaibang ingay roon na parang may mga yabag na mga paa at minsan ay parang may nagbubulungan pa. Kuya Densyo, mabuti pa siguro wag na muna tayo magpaabot ng gabi ngayon dito sa sementeryong to, no? Bakit naman may? Ilan mo namang kailangan nating magbantay rito lalo na ayon sa sinabi ni Mang Oriel. May nagpupuntang iba rito. Baka may gawin sila sa mga bangkay na nandito kasi halos ilang gabi na rin tayo nakakaranas ng hindi magandang bagay rito kuya, kinikilabutan na ako sa isiping ngayong gabi. Posibleng ulit nating maranasan ng ganun Ay, naku, May. Natural lang din naman na may kababalaghan sa libingang to. Lalo na't mga patay ang nakalibing dito bukod sa pagpaparamdam ng multo, marami pa pwedeng mangyari sa lugar na to. Kung ako sa'yo, huwag mo nalang isipin ang tungkol doon. Ang mas mahalaga, hindi pa tayo napapahamak dito. Kahit na may ingay tayong naririnig sa paligid, kahit tayong dalawa lang ang tao rito. Pero hindi ka ba natatakot, kuya? Alam mo, hindi tayo mabubuhay kung paiirarin lang natin ang takot, Meng. Gaya ng sabi ni Lola, malaki ang kinikita sa pagtatrabaho rito kaya sapat na dahilan na yun, no? Para manatili kahit minsan kinikilabutan na rin ako. Basta, isipin na lang natin ginagabayan tayo ni Lola Trining at hindi niya tayo pababayaan, okay? Sige na nga, kuya. Hindi ko na lang papansinin kung may marinig man akong ingay o makitang bulto sa libingang to. Huwag ka nga kasing duwag. Tandaan mo, lalaki kaming. Oo na, Kuya Densyo. Napatawan na lang ako dahil doon. Inabot nga kaming dalawa ng gabi sa libingang iyon. Habang abala sa paglilibot doon, nakarinig kami ng mga ingay na animoy may nag-aangilan. Nagmatsyag kami sa paligid, pero kalaunan ay nawala rin naman ito. Hinayaan lang namin iyon nang masigurado naming wala ng mga tao o kung anumang mga nilalang doon. Umuwi na kaming magkapatid. Nang mga sumunod na gabi, ganoon pa rin naman ang mga nangyayari. Pero ipinagsawalang bahala lang namin ni Meng. Hanggang sa isang gabi noon, hindi na kami nakatiis pa at inalam na namin kung ano ba ang mga nagaganap sa libingang iyon tuwing sumasapit ang gabi.
Kuya Densyo, yan na naman po yung mga pag-angil na madalas nating naririnig sa libingan to. Oo nga, Ming eh. Ano kaya kung sa pagkakatong to, subukan na talaga nating alamin kung ano at saan talaga nagmumula mga ingay na yan. Sige po kuya. Hindi na kalayuan sa atin ang pinagmumulan ng mga ingay na yan eh. Oo nga, Ming eh. Basta, sundan natin kung saan posibleng nagmumula yan, ha? O sali ka na. Baka sakaling may mapag-alaman tayo at masagot naman yung mga tanong natin tungkol doon. Sige po kuya. Mauna na po kayo. Susunod na lang ako sa likuran ninyo, ha? O siya, sige. Magdahan-dahan lang tayo, ha? Para naman hindi tayo maramdaman ng kung sino at ano man ang mga nilalang na may gawa niyan. Paniguradong kapag nalaman nilang may ibang tao dito, baka marahil aalis na sila at hindi natin makikita kung anong ginagawa nila rito. Opo kuya. Sinundan namin ni Meng kung saan nagmumula ang ingay. Todo ingat naman kaming dalawa para hindi kami mahuli. Nang magawa naming matunton ang pinagmumulan ng mga pag-angil, bahagya kaming napasilip sa bahaging iyon ng libingan. Dahil hindi namin masyadong maaninag kung sino o ano ang naroroon, minabuti namin ni Meg na maghanap na mapagpupwestuhan na mas malapit. Nang makahanap na kami, muli naming sinilip ang bahaging iyon at nagulat kami sa mga nakita namin. Pabulong din kaming nag-usap noon ng kapatid ko para hindi kami mahuli ng mga nilalang na nakita namin doon. Kuya, ano mga nilalang na yan? At bakit nagtitipon-tipon sila sa puntod na yan? Kung hindi ako nagkakamali, base sa onyo nila, mga aso ka mga nilalang na yan, Meng. Naku po, hindi ko alam kung bakit nila sila pero may kutob akong baka may balak silang hukayin sa puntod na yan. Teka, ibig sabihin, silang madalas nating naririnig na nag-iingay sa libingan to. Ilang gabi na rin silang pabalik-balik dito kung ganun. Posible nga yun, Meng. Pero nakapagtataka kung ilang gabi na silang pabalik-balik dito. Bakit hindi man lang nila ginagalaw ang puntod na yan? At hindi man lang nila naisipang hukayin kung ano din man yung pakay nila? Tama ka nga po sa bagay na yung Kuya Densyo. Teka, hindi kaya may ibang pakay sila sa puntod na yan, kuya? Baka binabantayan lang din nila o kaya may hinaabangan lang din sila dyan. Ewan ko lang din nga. Pero kinukutuban din akong may ibang pakay nga sila rin eh. Teka, sandali. Magtago tayo. Marahil nararamdaman nila ang presensya nating dalawa. Sige po kuya. Baka kapag nakita nila tayo, lapitan nila tayong dalawa at kapahabak pa natin. Tama kami. Hindi nila dapat tayo mahuli. Kailangan natin malaman kung anong ginagawa at pakay nila. Bakit nila binabantayin nila ang puntod na yun? Sige po kuya. Nagtago na muna kami ni Meng noon at tahimik na nagmamatsyag sa paligid. Naulinigan namin na may papalapit sa bahagi kung saan kami nagtatago. Kaya pigil hininga kaming dalawa. Alam naming aswang yon, kaya nakahinga kami ng maluwag nang naglakad din kaagad ito palayo. Bahagya akong napasilip noon at nandoon pa rin ang mga aswang. Labis ang pagtataka namin habang pinapanood ang mga susunod nilang gagawin. Patuloy pa rin ang pag-uusap namin ni Meng. Pero hinihinaan lang namin ang aming mga boses. Meng, hindi kaya itong gustong ipaalam sa atin ni Lola Trining noong bago siya mamatay? Anong ibig mo sabihin ko, Densyo? Pinagsabihan niya tayong mag-ingat sa libingang ito, di ba? Hindi kaya alam ni Lola na may mga aswang na nagagawi dito. Kaya pinag-iingat niya tayong dalawa. Alam niyang delikado rito kaya sinubukan niyang balaan tayo. Kaya lang binawian kagad siya ng buhay. Posible pong sinasabi mo, kuya. Kasi hindi ko lang maintindihan si Lola Trining eh. Kung alam niyang may aswang dito, bakit gusto niya pa tayo magtrabaho sa libingang to at pumalit sa kanya? Ngayon ko rin, Meng eh. Marahil naisip lang din ni Lola na kung trabaho lang ang aatupagin natin dito at hindi natin papakialaman ng mga aswang, hindi tayo mapapahamak. Naintindihan ko rin kahit papaano si Lola eh. Alam kong ginagawa niya lang din yun para sa atin. Kung ganun, hayaan na lang natin ang mga aswang na yan, Kuya Densyo. Iwag na lang natin silang papakialaman sa ginagawa nila rito. Kung gusto ko rin sanang hayaan lang sila, Ming eh. Pero kung may ano sa akin na nagnanais sa alamin, kung na ba talagang pake nila sa libingang to eh. Tsaka isa pa,
Kaya nga tayo nagtrabaho dito para mapanatili ang kaayusan ng libingan. Ibig sabihin, hindi dapat natin hayaan ng mga aswang na manggulo rito. Baka nga sila rin ang tinutukoy ni Mang Oriel na may mga pumupunta rito tuwing gabi. Kung sila nga ang tinutukoy ni Mang Oriel, ano kayang dahilan nila kung bakit nagpupunta sila rito? Alam kong nababahala ka sa kaligtasan natin sakaling gagawin kong binabalak kong gawin pero Ming naman, hindi rin natin sila dapat hayaan eh. Kapag nalaman ni Mang Oriel na nagiging pabaya tayo sa trabaho natin, may paniguradong magagalit siya sa atin. Tsaka isa pa, paano na lang kung kaya ng mga aswang na yan ang mga puntod dito? At madami pang puntod ni Lola Trini. Hindi nila pwedeng gawin yung kuya, no? At ba'y pipigilan ko sila kapag sinubukan nilang gawin yun? At pareho lang tayo dun, Ming. Ang totoo din yan, may hinala akong parang may kakaiba sa puntod na yan. Kung saan nagtitipon ang mga aswang. Ano pong ibig sabihin ko, Edensyo? Pakiramdam ko, parang may kakaibang enerhiyang bumabalot sa puntod na yan eh. Tsaka isa pa, may kung anong boses rin akong naririnig sa isipan ko mula sa bahaging yun. Kung ganun, ano ba nabalak mo, Kuya Densyo? Ewan ko lang, Minga. Ang naisip ko lang gawin ngayon, hindi ko pabayaan ng mga aswang na yan. Ipipigilan ko sila sa mabalak nila. Hindi na nakaimik pa noon si Meng. Nanatili kaming nakatingin sa mga aswang hanggang sa nagsialisan na ang mga nilalang na iyon. Nang wala na sila, lumabas na rin kami ni Meng mula sa pinagtataguan namin at nagpasya na kaming umuwi. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita naming dalawa. Nang sumunod na gabi, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Binalikan namin ni Meng ang puntod kung saan nagtitipon-tipon ang mga aswang. Kuya Desyo, sigurado po ba talaga kayo sa binabalak ninyong gawin? Kapag nakita't nahuli tayo ng mga aswang na yun, sakaling bumalik sila ngayong gabi, yung paniguradong mapapahamak tayong dalawa. Ming, sigurado na ako sa gagawin ko. Kung tama ang kutob kong may kakaibang bagay sa puntod na yun, na binabantay ng mga aswang na yun, dapat ako ang makakuha nito, no? Paano naman po kung wala, kuya? Basta ang mahalaga, sumubok tayo, Ming. Kung isipin lang talaga natin, hindi babalik-balikan ng mga aswang ang puntod na yun kung wala silang makukuha roon, no? Alam ko may pakay sila roon at yun ang aalamin ko ngayon. Kung hindi na po talaga kita mapipigilan sa binabalak ninyo, kuya, sige po. Sasamahan ko na lang po kayo, Kuya Densyo. Bahala na po kung ano mangyayari sa atin. Basta ang mahalaga, hindi ko kayo pinabayaan, kuya. Maraming salamat ha. Pero huwag kang mag-alala dahil walang mangyayaring masama sa atin, Meng. Hindi ko rin naman din kasi matim na pabayaan na lang ang mga aswang na yun eh. Kung sakaling tama ang kutob kung may bagay silang makukuha sa puntod na yun, paniguradong gagamitin na lito sa kasamaan eh. Gusto ko nang pigilan sila para hindi na rin umabot sa puntong mag-asik sila ng lagim sa kanayunan. Kung sa bagay, Kuya Densyo, may punta naman po kayo roon. Mas mabuti na rin ngayon pa lang mapigilan na nga sila kaysa umabot pa talaga sa ganun eh. O siya, malapit tayo sa bahagi kung saan ang puntod, Meng. Oo nga, kuya. Sandali lang po, Kuya Densyo. Bakit, Meng? Hindi po ba ninyo naririnig ang mga pagyabag na yan? Oo nga, no. Halika, Meng. Pagtago tayo sa pwesto kung saan tayo nagtago noon. Naku, paniguradong aswang ang papalapit na yan. Kaya hindi dapat tayo makita ng mga nilalang na yan. Sige po, kuya. Nagtago kami ni Meng noon. Ilang sandali pa, narinig namin na tumigil ang mga pagyabag. Sinilip namin iyon at nakita namin ang isang pamilyar na hubog ng tao na nakatayo sa tapat ng puntod na pinalilibutan noon ng mga aswang. Nagtaka kami kung sino yon. Pero nang mapag-alaman naming si Mang Oriel ang taong yon, nakaramdam kami ng kakaibang kaba. Nanatili kaming nakasilip at muling nagtago nang mapansing nagpalingalinga siya sa paligid. Sa mahinang boses, nag-usap kami ni Meng. Kuya, ano kaya ang tinagawa ni Mang Oriel doon sa puntod na yun, no? Hindi ko alam, Meng. Tsaka hindi kaya ama niya o kaya kapamilya niyang nakalibing doon? Posible nga yun, kuya. Kung kamag-anak niyang nakalibing doon, dapat malaman niyang tungkol sa nangyayari sa puntod na yun. Pati na sa mga aswang. Huwag na muna tayo magpadalos-dalos, Meng, ha? Baka mahuli niya tayo at magalit siya sa atin kapag nalaman niyang pinamatyagan natin siya rito, eh.
Yung mahalaga ang sasabihin ko sa kanya, kuya. Kailangan niyang malaman ng tungkol doon. Ano ba? Tumigil ka nga, Ming. Huwag na tayong gumawa pa ng gulo ha. Dahil paniguradong kukwestiyonan din tayo tungkol doon. Pero, Hoy, kung may tao riyan, lumabas kayo kung ayaw niyong masaktan. Stoy, huwag kang lalabas, Ming ha. Siguradong lagot tayong dalawa kapag nahuli tayo eh. mukhang palapis siya sa atin, Kuya Densyo. Kinabahan na kami noon ni Ming dahil baka mahuli kami ni Mang Oriel. Naririnig din namin ang mga yabag niya na papalapit sa kinaroroonan namin. Pero bigla siyang napatigil. Walang ano-ano, mabilis itong naglakad palayo. Napabuntong hininga naman ako dahil doon. At nang silipin namin siya, wala na siya roon. Inilinga pa namin ang tingin namin para hanapin siya. Pero hindi na namin nakita pa si Mang Oriel. Dahil doon, itinuloy na namin ni Ming ang pakay namin sa puntod na iyon. Bilisan na natin ang paghukay, Ming. Naku, malakas ang loob kong may makukuha tayo sa puntod na ito eh. Sige po, Kuya Densyo. Teka, siya nga po pala. Bakit tayo niya pong lumabas tayo kanina para sana nakausap natin si Mang Oriel tungkol sa mga nangyari dito sa libingang pagmamayari niya? Baka matulungan pa nga niya tayong maitaboy ang mga aswang na yun, kuya eh. Hindi ko alam eh, pero kinukutuban ako ng hindi maganda sa kanya, Ming eh. Yung pakiramdam ko, may tinatago siya sa atin. Alam mo yung tipong hindi ko siya mapagkatiwalaan ng lubos? Iniisip niyo po ba na may kinalaman siya sa mga aswang na yun, Kuya Densyo? Parang nagganon na nga, Ming. Ewan ko lang ha. Pero hindi talaga maganda ang kutob ko kay Mang Oriel eh. Lalo na, hindi inaasahang makita natin siya rito. Naalala ko noon nang sinabi ni Lola na madalas siya rito sa limbingan eh. Pero simula nang nagtrabaho tayo rito, hindi naman siya pumupunta sa lugar na ito. Oo nga, kuya, no? Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit andito siya eh. At mismong sa puntod na ito rin siya lumapit at nagtagal. Siguro nga po may tinatago sa atin si Mang Oriel, no? Yun ang dapat nating alamin kung ano. Sige po, Kuya Densyo. Nagpatuloy lang kami sa pag-ukay noon ni Meng. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makaramdam ako ng kakaiba sa paligid namin. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Ilang sandali pa, napansin kong may kung anong bagay na kumikinang sa bahagi kung saan ako naghuhukay. Mabilis kong kinuha yon at napag-alaman kong tila buto iyon na nasa bahagi ng tuhod. Bahagya itong nagdiwanag kaya kinutuban ako na may kakaiba sa bagay na iyon. Nang hawak ko na ito, may boses akong narinig sa isipan ko na hindi ko maintindihan. Walang ano-ano, nagulat kami ni Meng nang nagsulputan ang mga aswang sa paligid namin. Kaya mabilis kami napatayo. Kuya Densyo! Napapalibutan po tayo ngayon ng mga aswang! Ano na pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Meng. Kasama mo ko, kaya hindi ka masasaktan ng mga nilalang na yan. Hindi kaya. Ang bagay na yun na hawak mo. Ang bagay nila sa puntod nito, kuya. Marahil, yan ang binabantayan nila rito na gusto nila makuha. O kaya pinoprotektahan nila. Naku, hindi imposible yung sinasabi mo, Meng. Pero hindi ko ito ibibigay sa kanila, no? Dahil ako nakakita nito eh. Ako nakahukay ng bagay dito. Kaya masasabi ko nga akin na to. Baka ikapahamak natin ang bagay na yan, Kuya Densyo eh. Mas mabuti pa sigurong ibigay na lang siguro ninyo niya sa mga aswang. Naku, makiusap na lang din po tayo na huwag nila tayo saktan. Ano ba, hindi ko gagawin yun, Meng. Nandito na tayo sa sitwasyong ito. Kaya harapin ko na ito. Hindi ako papayag na makuha nila to sa akin. Pero kuya, Hindi na magbabago ang isip ko. Buunan pa siya, Meng. Kung nababahala ka na mapahamak tayo, huwag ka mag-alala dahil hindi kita pababayaan. Hindi na nakaimik pa si Meng dahil sa sinabi kong yon. Napahawak na lang kami sa mga daladaming itak, lalo na nang magsimulang mag-agilan ang mga aswang na nakapalibot sa amin. Inihanda namin ni Meng ang mga sarili namin sa posibleng pagsugod ng mga nilalang sa aming dalawa. Nasa ganoong sitwasyon kami nang biglang umatake ang mga aswang. Wala nang nagawa pa ang kapatid ko kundi ang makipaglaban sa kanila. Nang una, nahirapan kami sa mga ito dahil sa liksi nila. Pero kalaunan, nagagawa na rin naming makaiwas at makipagsabayan.
Patayin natin ang mga aswang na to! Huwag natin silang hayaang makatakas pa rito! Dahil paniguradong babalikan nila tayo kapag hindi natin nagumampas lang sila ngayon! Sige po, Kuya Densyo! Kahit nagdadalawang isip ako kung makakaya kong gawin yun! Susubukan ko pa rin na makakaya ko! Ano ba mo isipin na hindi mo kaya, Meng? Sumugod ka lang sa kanila! Aalalain kita! Hindi ko hayaan na masaktan ka lamang nilalang na yan! Opo, Kuya Densyo! Kumanda kayo! Dahil hindi kami atas sa inyo! Kung bakit ninyo makuha tong bagay na nahukay ko sa buntog na ito, pahihirapan ko kayo makuha to! Hindi ko to ibibigay sa inyo! Kung hindi namin makukuha sa inyo ng kusa ang mutyang yan, wala na kami magagawa kundi ang patayin kayong dalawa. Ano ba? Kahit anong gawin niyo sa amin, hindi ninyo makakuha to sa akin! Marahil, mahalaga nga sa inyo ang bagay nito. At nasisiguro kong gagamitin niyo ito sa kasamaan! Wala ka na pakialam kung anong gagawin namin sa mutya na yan. Ang mahalaga sa amin ay ang makuha yan sa inyo. Kung hindi ninyo kami naunahan dito, marahil kami ang nakakuha niyan. Naghukay kami rito! Kaya ako ang nakakuha ng mutsyang ito na tinutukoy ninyo! Pwes, mali kayo ng pinanggaan ninyo! Lalabanan namin kayo para hindi nyo makuha ang mutsyang ito! Kung ganon, wala na kami magagawa pa kundi ibigay ang laban na gusto ninyong mangyari. Sabay-sabay na sugurin ang dalawang yan. Hindi kami papatalo sa iyo lahat! Meng! Pagtulungan natin sila! Sige po, Kuya Densyo! Pinagtulungan namin ni Meng ang mga aswang na sumugod sa amin. Hindi na kami ng dalawang isip pa na tapusin ang buhay nila. Hindi ko alam, pero biglang nag-iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Nag-init ang buong katawan ko at ramdam kong may kakaibang enerhiya ang tila gumagabay sa akin habang nakikipaglaban. Nagugulat din ang mga ito dahil nadagdagan ang lakas at liksing mayroon ako. Habang abala sa pagkikipaglaban, napansin ko ang kakaibang takot sa kanilang makamuka. Nagsiatrasan ang mga aswang sa hindi ko malamang dahilan. Anong nangyari? At bakit tila takot na takot ang mga aswang na yun, Kuya Densyo? Hindi ko alam, Ming eh. Bigla na lang silang nagsiatrasan at parang ayaw na nila tayo sugurin. Oo nga, Kuya eh. Mukhang may balak din silang tumakas, kaya dapat natin silang pigilan. Oo, Ming. Kayo! Mukhang nakakita kayo ng bunto dahil sa takot na nakikita sa mukha nyo, ah! Hindi kami takot sa inyo. Kung hindi lang dahil sa nakikita namin sa iyo ang dati namin pinuno, hindi kami titigil na labanan kayong dalawa. Ibig sabihin, nakikita ninyo sa akin ang katauhan ng dating pinuno ninyo? Sabihin na natin gano'n na nga. Maging ang kakayahan at pamamaraan niya sa pakikipaglaban ay nagagawa mo rin. Totoo nga ang sabi nila. Kung sino man na may hawak ng mutya ni Pinunong Pedring ay gagabayan at magkakaroon ng lakas at liksikan gaya niya. Kung ganon, ako palang ginagabay ng dating pinuno ninyo. Kaya pala, ganyan na lang din ang takot ninyo. Dahil kapag kinalaban ninyo ako, para na rin ninyong kinalaban ang dati ninyong pinuno, tama ba ako? Marahil ay gano'n na nga. Pero huwag kang magpakasaya. Oras na dumating ang bago namin pinuno. At maibasbas niya para labanan ka namin. Hindi kami magdadalawang isip. Wala kami pakialam kahit may kabay ka pa ng isang pinuno aswang. Hindi namin hihintayin na dumating pa ang bagong pinuno ninyo. At tatapusin na namin kayo! Humanda kayo lahat! Dahil sa nakikita kong takot sa mga mata ng mga nilalang at sa mga nalaman ko mula sa aswang na nakausap ko, nagkaroon ako ng tapang para sugurin sila. Nang palapit na ako sa kanila, ay nagsisigaw ang mga aswang at nagunahang tumakas. Walang lingon-lingon ang mga nilalang sa kanilang pagtakbo, kaya halos hindi rin kami makapaniwala ni Ming. Noon lang din ako nakasaksi ng mga aswang na mas piniling tumakas kaysa makipaglaban. Bakit alam po ganun sila matakot sa inyo, Kuya Densyo? Marahil, dahil nakita nga nila sa akin ang dati nilang pinuno, gaya ng sinabi ng aswang. Tsaka isa pa, nag-iba rin ng antas ng kakayahan ko eh. Kaya siguro alam nilang matatalo sila kapag pinilit pa nila. Ay, naku, mabuti na nga rin po yan. Nasa gayon, wala nang gumambala sa atin, Kuya. Hindi. Nagkakamali ka sa isipin yun, men. Teka, ano pong ibig niya sabihin, Kuya Densyo? Kahit natakot sila ngayon,
Hindi ibig sabihin nun, ititigilan na nila tayo. Mas lalo pa silang babalik dahil hindi nila nakuha ang butsang sinasabi nila eh. Wala ka po ba talagang balak na ibigay na lang sa kanilang bagay na yan, Kuya Densyo? Baka kung anong gawin nila sa atin hanggat hindi nila nababawi yan eh. Gaya nga na sinabi ko, hindi ko ibibigay ito sa kanila, no? Kahit ano pa ang mangyari. Alam kong gagamitin lang nila to sa kasamaan eh. Kapag napasa kamay nila to, abay paniguradong mas lalakas sila at magsisimula na magkasik ng lagim. Posibleng ganun na nga talaga ang gawin nila, Kuya. Hayaan po ninyo. Tutulungan ko po kayong pangalagaan ng mutyang yan. Sasamahan ko po kayo sa pagkikipaglaban sa kahit anong nilalang. Lalo na sa mga aswang na yun. Naku, mabuti naman. Salamat kung ganun, Ming, ha? Binalik namin sa ayos ang lupang hidukay namin sa puntod na iyon. Nang matapos namin gawin iyon, aalis na sana kami. Nang may maulinigan kaming mabibilis sa mga pagyabag patungo sa direksyon namin. Kinutuban ako ng hindi maganda, lalo na't nag-iinit ang mutyang hawak ko. Kinilabutan din ako dahil ramdam ko ang kakaibang lakas ng enerhiya ng nilalang na paparating. Ming, maganda ka. Mukhang hindi basta-basta ang nilalang na paparating eh. Kung aswang man yan, ramdam ko mas malakas siya kaysa sa mga nakalaban natin kanina. Sige po, Kuya Densyo. Basta sa mga sinabi ninyo, kinukutuban ako na marahil. Yun ang nga sinasabing bagong pinuno nila. Hindi ibig sabihin, babalik pa sila para kalabanin tayo. Mukhang ganun na nga mangyayari, Ming. Basta huwag ka magkalala, ha? Hindi ba siya ng dami para magtagumpay sa laban? Naniniwala akong mas lamang ang may pagdanais sa mapuksa ang kasamaan. Alam kong papatubayan tayo. Hindi lamang ni Lola Trini, kundi pati na rin ng may likha. Basta magtiwala lang tayo, ha? At huwag tayo matatakot. Oo, sige po, Kuya Densyo. Tama po lahat ng sinabi ninyo. Gaya ninyo, hindi rin po ako matatakot sa pakikipaglaban. Oo, wala kang dapat ipaglalala. Dahil hindi ko hayaan na mapahamak ka, ha? Nakaalalay lang ako sa'yo, Meg. Maging matapang ka lang. Sige po, Kuya. Mas naramdaman ko pa ang lakas ng nilalang. Kaya maging alerto tayo. Inihanda namin ni Ming ang mga sarili namin. Lalo nang matanaw na namin ang isang nilalang sa hindi kalayuan. Kapansin-pansin kaagad ang nagbabaga niyang mga mata na makikitaan ng matinding pagdanais na pumatay. Nang tuluyang makalapit sa amin na ang aswang na yon, hindi ako nagkamali sa hinala kong kakaiba siya. Hindi nakalabas ang mga pagin niya, pero kapag ngumingisi siya, kitang-kita ang matutulis niyang mga ngipin. Tanging ang mukha lang niya ang napupuno ng balahibo. May maputi at medyo kulit siyang buhok na hanggang balikat. Higit sa lahat, kakaiba ang aurang nakapaligid sa kanya. Hindi ko akalain kayong dalawa pala ang nangahas na hukay ng puntod na yan. Ikaw palang nakakuha ng mutyang yan, Densyo. Teka, sandali. Paano mo nakilala si Kuya Densyo? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman ang pangalan niya. Huwag kang mag-alala. Dahil maging ikaw, ay kilala ko rin, Meng! Mga pangahas kayong dalawa! Wala akong pakialam kung bakit kilala mo kami. At wala kang karapatang magalit, lalo na sa akin. Naunahan na kitang makuha ang butyang ito. Hindi mo alam kung anong gulo ang ipinasok mo. Dahil sa bagay ni Andensyo, baka pagsisihan mo yan. Kapag pinili mong ipagkaitan mo siya sa akin! Hindi ako natatakot sa kung ano mang haharapin ko. Hindi mapupunta ang bagay nito sa isang tulad yung aswang. Lalo na sa'yo! Sigurado ka ba? Sa pasya mong yan, Densyo? Kailanman, hindi ko inatrasan ang desisyon ko. Kung katumbas ng pagpiling maging akin ang mutyang ito, kaya maging kalaban kayo. Handa ako lumaban ng patayan! Hindi ko inaasahan ito! Ang lakas ng loob mo! Kahit alam niyo posibleng mapahamak kayo ng kapatid mo! Hindi mangyari ang iniisip pa sa amin. Malakas ang tiwala namin sa isa't isa. Naniniwala kami makakaya namin kayong puksain para hindi na kayo makapagасik pa ng lagim. Tama si Kuya Densyo. Hindi namin nakayaan na sirain yung katahimikan ng bayag to. O sige! Kung mas pinipili talaga ninyo magkaroon ng labanan sa magitan natin, hindi na ako mamimilit. Ako na lang ang gagawa ng paraan para makuha mo siya! Kumanta kayong dalawa! Napahawak ako ng mahigpit sa itak ko noon.
napatingin ako sa kapatid ko na seryosong nakatingin sa aswang na nasa harapan namin. Inakala naming aatake siya sa amin, pero iba ang nangyari. Bumalik naman ang mga aswang na nagsipulasan at napangisi ang nilalang nakausap namin ni Meng habang papalapit sa aming direksyon. Nang tuluyang makalapit ang mga aswang na iyon sa kinaroroonan namin, wala na ang takot sa kanilang mga mukha. Mabuti na lang at pumunta na kayo rito, Pinunong Or. Aling Melinda, huwag na pumulan yung pagitin ang pangalan ko. Hindi ko gusto malaman ng dalawang yan kung sino talaga ako. Sige po, Pinuno. Masusunod po ang gusto ninyong mangyari. Hindi kami interesado kung sino kang hayop ka! Sinasabi mo lang yan ngayon, Densyo. Pero alam kong kapag nalaman mo kung ano ang pangalan ko, magiging interesado ka sa akin. Eh bakit ba ayaw mo bang sabihin ang tungkol sa'yo, ha? Marahil, natatakot ka rin malaman namin kung sino ka talaga! Inaasahan ko na sabihin mo ang bagay na yan, Densyo. Hindi naman sa natatakot akong sabihin ang tunay kong pagkatao. Pero pinoprotektahan ko lang ang aking pagkatao. Sabihin na natin may mga bagay talaga na hindi na pwedeng ipaalam pa sa iba. Tama po kayo ron, Pinuno. Ngayon, ano na pong gagawin namin sa dalawang yan? Alam na po ninyo ang gagawin sa kanila, Aling Belinda. Kilala ninyo ko at ayoko mabuhay pa ang mga mapangahas na nangigialam sa akin. Yun ang hudyat na hinihintay namin, Pinuno. Sige na, mga kasama. Suguin natin sila. Nagsitakbuhan patungo sa amin ni Meng ang mga nilalang nang sabihin iyon ni Aling Melinda. Bahagya namang lumayo ang pinuno nila at nanood na lang ng mga susunod na pangyayari. Nagsimula ang laban namin ni Meng sa mga aswang na umatake sa amin. Hindi kami umatras si Meng at nakipaglaban. Muli kong naramdaman ang pag-init ng mutyang hawak ko. Binalot ako ng kakaibang enerhiya, kaya napangisi na lang ako. Bawat aswang na sumusugod sa akin ay buong lakas kong tinataga sa kanilang leeg. Nagugulat ako dahil sa isang malakas na pagtaga ay kaagad silang bumabagsak at hindi na bumabangon pa. Napansin kong nababahala ang pinuno nila, kaya nakaramdam ako ng tuwa. Anong nangyayari, Aling Melinda? Tignan nyo! Nagagawa niyang paslangin ang mga kasamahan natin na walang kahirap-hirap! Yan din pong nangyari kanina, Pinuno. Nag-iiba yung lakas ng binatang yan dahil sa hawak niya mutya. Kapag hindi po natin nakuha sa kanyang bagay na yon, posibleng mas lalakas pa po siya higit sa inaasahan natin. Alam kong posible mangyari yun! Pero paanong mas lalakas pa siya? Kaya na sinabi ninyo, Aling Melinda! Yun ay dahil ginagabayan siya ng dating pinuno ng ating angkan. Yan pong isa sa bisa na mutyang nasa kanya. Imposible! Imposible! Hindi dapat mangyari to! Isa lang siyang karaniwang tao! Hindi siya dapat kabayan ni Pinunong Pedring! Hindi nagsisinungaling ang aswang na yan. Nagsasabi siya ng totoo. Yun ang nangyari kanina. Ibig sabihin, posible mangyari ulit. Napapaisip ka na rin siguro kung ano ang dahilan kung bakit ayaw kong ibigay sa iyo mo tiyang ito, no? Kahit na ganoon ang mangyari, hindi ka na rin naman magtatagal, Densyo. Paniguradong makukuha ko rin sa iyo ang bagay na yan. Kapag nangyari yun, wala ka ng kalaban-laban at madali na lang paslangin kayong dalawa. Yon, ay kung aayaan ko mangyari yon. Meng, yan daw ang sarili mo! Sige na, Aling Melinda! Tapusin na ang dalawang yan! Sige po, Pinuno. Muli kami sinugod ng mga aswang, kaya nakipaglaban ulit kami ni Meng. Una kaming sinugod ng 5 aswang, kaya hindi kami nagdalawang isip na salubungin sila. Pinagtataga ko ang ilan sa kanila at direktang tinamaan ang kanilang leeg. Napapahiyaw ang mga aswang at nabubuwal sa lupa. Bago pa man sila makalayo, agad ko silang tinataga at pinupugutan. Hindi ko alam, pero nakararamdam ako ng kakaibang tuwa tuwing nakakapatay ako ng aswang. Tinulungan ko na rin si Meng at gaya ng ginagawa ko sa iba,
Ganoon din ang ginagawa ko sa mga kalaban niya. Nang mapatumba namin ang lahat, napatingin ako kina Aling Melinda at sa pinuno nilang galit na galit. Oh, paano na ngayon yan? Kayong dalawa na lang ang natitira. Mukhang wala rin naman kayong ibang kasamahan na darating. Kaya sigurado matatapos ang labanang ito. Nagkakamali ka, Desyo! Hindi porket dalawa lang kami ay wala na kaming ibang makakasama ba? Alam kong may paparating pa ito at hinihintay namin sila. At isa pa, may iba pa kayong makakalaban bukod sa amin! Anong ibig niyo sabihin? Marami, pero hindi mo nagigising. Maghintay kayo ng oras. Magigising sila kapag sinabi ng aming pinuno. Kung gusto niyo ng maraming kalaban, ibibigay ko sa inyo! Ha? Eh ano naman gagawin mo kung gano'n, ha? Mukhang wala rin naman paparating dito gaya na sinasabi mo. Wala akong nararamdamang presensya nila. Marahil ay nasa malayo pa sila. At ang iba ay hindi ko pa tinatawag para bumangon. Pwes, tawagin mo na sila para malabanan na namin ni May. Paniguradong gaya ng nauna. Ganoon din sila kahina. Malalaman niyo yun kapag nakita niyo sila. Hindi na ako makapagkintay pa. Eh sa ngayon, ang mas mabuti, ituloy na lang natin ang laban. Eh sakto namang dalawa kayo eh. Dalawa rin naman kami natitira. Huwag kang magmadali, binata. Ilang sandali na lang. Panigurado magsisimula ang totoong labanan sa pagitan niyang dalawa at nami mga aswang. Dahil sa mga sinasabi ng dalawang aswang ng mga sandaling iyon, kinutuban ako ng hindi maganda. Alam kong may pinaplano sila, kaya inihanda ko ang sarili ko. Aatakihin ko na sana sila, pero ganoon na lang ang gulat namin ni Meng nang biglang yumanig ang lupa. Nagkatitigan kami ng kapatid ko dahil sa labis na pagtataka kung bakit nangyayari ang bagay na iyon. Nasa ganoong sitwasyon kami nang marinig namin ang pinuno ng mga aswang na napahalakhak ng malakas. Walang ano-ano, nagwika siya at nagulat kami dahil sa mga narinig namin mula sa kanya. Lahat ng mga aswang na nasa libingang ito, bumangon kayo! Tulungan ninyo ang pinuno ninyong puksain ang binatang ito, maging ang kasama niya! Nagkaroon ng ingay sa paligid. Isa-isang bumangon ang mga patay roon. Hindi! Pwede siyo! Bumabangon ng mga patay na nailibig sa libigang to! Hindi maganda to, May. Mukhang mga aswang ang nakalibig sa sementeryo ko to. Eh ano na pong gagawin natin ngayon? Eh marami ang mga magiging kalaban natin. Kaya baka makalangan tayo rito, kuya. Huwag ka mag-alala, May. Gagawa tayo ng paraan para mapabagsak sila. Kung mga aswang sila noon at hindi nagawang ipasa ang kanilang mga mutya ng pagiging aswang, eh di ibig sabihin, naging amalandig sila ngayon. Eh, paano po natin sila mapapatay, Kuya Tensyo? Isa lang ang naisip kong paraan ngayon, May. Eh ano naman po yan, kuya? Yun, ay ang pugutin ang ulo nila. Dahil yun lang ang tanging paraan para mapatay natin sila. Puntirihin mo ang leg nila, ha? At huwag kang magdadalawang isip na pugutin ang mga ulo nila. Tandaan mo, mga patay na yan. Kaya dapat silang ibalik sa hukay kung saan dapat sila nababagay. Eh, sige po, Kuya Densyo. Ngayon natin malalaman kung hanggang saan ang kaya mo, Desyo! Kung pilit kang nagmamatigas sa naging desisyon mo, harapin mo ang kapalit noon! Sige na! Sugurin niyo sila! Dahil sa sinabi ng pinuno ng mga aswang, mabilis na lumapit ang mga nilalang sa amin. Inatake nila kaming dalawa ni Meng. Dahil sa galit ko, hindi na ako nagdalawang isip na sugurin sila. Gaya ng plano namin ni Meng, pinunterya ko ang liig ng mga ito at pinugutan sila ng mga ulo. Nang magawa ko na ito sa ilan sa kanila, nakaramdam ako ng tuwa. Dahil hindi pa nga sila nakakabangon pa, napatingin din ako sa kapatid ko at abala rin siya sa pakikipaglaban. Ginagawa niya rin kung anuman ang napag-usapan naming dalawa, kaya napapabagsak din kagad ang mga kalaban niya.
Kahit anong nilalang pang ilaban ninyo sa amin, at kahit kaano karami, hindi pa rin ninyo kami matatalo. Kapag naubos ko ang mga alagad mo, humanda ka talaga sa akin. Dahil ikaw ang isusunod ko! Wala rin naman ako ang pakialam kung maubos ninyo silang pati. Handa rin ako makipaglaban sa inyo kung yun ang din ang paraan para mapawi ko ang mutsanda sa'yo. Kung ganon, bibilisan naming tapusin ang mga alagad mo at nang magkahanap tayo. Tignan mo kung paano namin sila pababagsakin. Pupugutan ko ang bawat isa sa kanila para hindi na sila mabuhayin pa! Oo na! Ano gawin mo, Tesha? Hihintayin ko ang oras na tayong dalawa ang magkakaharap. Ipaparanas ko pa rin sa'yo, maging sa kapatid mo, ang bagay na ginagawa ninyo sa mga alagad ko. Kaya nila, pupugutan ko rin kayo ng mga ulo ninyo at ipapakain sa mga kasama ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Magagawa mo lang yun kung papayagan kitang gawin mo yun sa akin. Pero dahil alam kong may laban ako sa inyo, pwes, gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko para ikaw ang magawa kong pugutan ng ulo. Sige! Pangarap ka lang. Kahit nasa iyo pa ang mutya ng tuway-tuway na nakuha mo sa libingan ng ama ko, hindi ka pa rin magtatagumpay na mailayo yan sa akin. Kukunin ko yan sa iyo kahit alam kong kabalit yan ang kamatayan ng mga apo ni Tandang Trining. Teka, paano mo nakilala ang lola namin? Sino ka ba talagang hayop ka, ha? Akala ko ba'y wala kayong pakialam kung sino ako? Bakit kilala mo si Lola Trining? Sumagot ka, hayop ka! Akmang susugurin ko na sana ang pinuno ng mga aswang noon, pero pinigilan ako ng mga alagad niya. Wala na akong nagawa kung hindi ang labanan na muna sila. Labis ang galit na nararamdaman ko doon dahil napapangisi sa akin ang pinuno ng mga aswang. Ibinuhos ko naman ang galit ko sa pagpatay sa mga alagad niya. Hindi ko pinapalampas ang pagkakataong mapugutan sila ng ulo. Ipinapakita ko sa kanya kung paano ko gilitan at putulan ng ulo ang mga kalaban ko. Kung magawa naming maubos ni Meng ang mga alagad niya, hinarap na namin ang pinuno ng mga aswang na iyon, pati na rin ang kasama niyang si Aling Melinda. Inakala naming naubos na namin sila, pero may iba pang mga aswang ang nagsidatingan. Kung inaakala ninyong ganoon na lang karami ang mga kalaban ninyo, pwes, nagkakamali kayong dalawa. Tumatid na rin ang iba pang nasasakupan ko. Kaya bago niya pa man akong magkaharap, paniguradong mapapatay na nila kayong dalawa. Mabuti naman at dumating na po ang iba nating mga kasama, Pinulong Ariel. Galing pa bumarahil sila sa ibang nayon, kaya ngayon lang po sila nakarating dito. Pinunong Oriel? Oo, Daisyo. Tama ka sa narinig mo. Ako nga ang Oriel na kilala ninyo. Ang nagbabay-ari ng libingang ito kung saan nakalibingan lahat ng mga aswang na nasa angkan namin. Pasalamat kayo at pinayagan ko kayong ilibing ang lola ninyo rito. At ipinagbawal kong hukayin ng mga alagad ko ang puntod niya. Respeto lang din sa matanda. Kahit malaki ang naging kasalanan niya sa akin. Isa ka palang aswang mo, Oriel! Kaya pala, pinalaan at pinag-iingat kami ni Lola sa libingang ito. Marahil, alam niya na may mga aswang dito. Ngayon ko lang din napagtanto kung bakit pinababantayan mo ang libingang to tuwing gabi. Marahil, ayaw mong may ibang aswang o tao ang makakuha ng mutsyag gusto mong makakuha nito. Tama ka nga, Yameng! Marahil nalaman ni Tandang Trini ang tungkol sa libingang ito. Lalo na at dito nakalibing ang aswang na pinatay niya noon. Hindi niya alam na aswang ako. Kaya hinayaan ko siya ng una. Pero kalaunan, naisip ko rin ipaghiganti ang aswang na pinatay niya. Lalo na at malapit ang nilalang ngayon sa akin. Kung nalaman namin na isa kang aswang, hindi na sana kami nagtrabaho sa sementeryong ito. Hindi nang palabas sa libingan ito. Dahil dito din pala nililibing ang mga aswang at tulad ninyo. Tanging ang lola mo lang ang taong nailibing dito. Kaya nang sabi ko, bilang respeto na lang din sa kanya. At isa pa, pambawi ko na lang din sa inyo dahil sa ginawa ko sa lola ninyo. Ayop ka! Anong ginawa mo sa lola namin?
Ikaw ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng malubhang sakit, ha? Parang ganoon na nga. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat sa kanya. Mabuti ka. At dahil sa malubhang karamdaman lang siya namatay. At hindi sa kamay ko mismo. Walang iya ka. Pagbabayaran mo ginawa mo kay Lola Trinig! Pumanda ka! Huwag kayong mag-alala. Makakasama na rin ninyo siya ngayong gabi. Pero kung ibibigay ninyo ang mutya ng tuway-tuway na mula sa puntod ng aking ama, hahayaan ko kayong mabuhay at makakaalis na kayo sa balyong ito. Ama! Awag kayo siya! Pagmamayari ng ama ko ang mutya ng tuway-tuway na hawak mo ngayon. Kaya marahil ginagabayan kanya sa labanang ito. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi na siya bumangon sa puntod niya at nakipaglaban sa iyo dahil ikaw ang may hawak na mutya niya. Kaya ngayon, alam mo lang dahilan kung bakit gusto kong kunin yan dahil alam kong mas lalakas ako kapag nasa akin ang mutya ng tuway-tuway mula sa kanya. Pwes, kung ganoon naman pala, wala talaga akong dahilan para ibigay sa iyo ang mutyak to. Lalabag kami hanggang sa makakaya namin para lang hindi mo mapasa kamay ang bagay nito. Matapos kong sabihin iyon, sinugod ko na ang pinuno ng mga aswang. Pero bago pa man ako makalapit sa kanya, inatake na rin ako ng mga alagad niya. Nakita kong napapangisi si Pinunong Oriel sa akin, kaya napakuyom ako ng mga palad ko. Naramdaman kong mas nag-ibayo pa ang kakayahan ko. Walang tigil ko silang pinagtataga sa kanilang leeg. Dahil sa lakas ng pagkakataga ko sa kanila, agad silang nabubuwal sa lupa at namamatay. Hindi na ako tumigil pa dahil unti-unti naming nababawasan ni Ming ang mga aswang na alagad ni Pinunong Oriel. Nasa ganoong sitwasyon naman kami nang biglang uminit ang mutyang hawak ko. May kung anong lumulukob na kakaibang enerhiya sa akin. Hinayaan ko lang ito at napangisi na lang nang makitang nagsimula na namang matakot ang mga aswang sa akin. Ganyan na ganyan makipaglaban ang ama niya noon, Pinunong Oriel. Wala akong pakialam sa bagay na yon, Aling Belinda. Gusto kong patayin ang pinasag yan para makuha ko mutya ng tuway-tuway ng aking ama. Hindi ako mapayag na mapunta lang yun kung kani-kanino lang. Pero, pinaalala ko isang bagay, Pinunong Oriel. Ano naman yun, Aling Belinda? Isinugpa ang ama ninyo ng taong pumatay sa kanya. Ayos na naaalala ko, kung sino man ang pinakamatandang apo ng taong yon, siya ang nakatakdang makakuha ng kahit na anong mutya mula kay Pinunong Pedring. Eh ano naman ang gusto niyong palabasin, Aling Belinda? Kung apo siya ng pumatay sa inyong ama, siya marahil ang tinutukoy na taong makakakuha ng mutya na siyang kikitil sa angkan nating mga aswang. Kung iniisip niyong siya yun, patutunayan kong mali kayo, Aling Belinda. Isa lang siyang mahinang bata, kaya hindi siya ang makakapatay sa ating lahat. Mukhang nababahala yata ang mga mukha ninyong dalawa. Natanto na marahil ninyo na kahit ilang pangalagad ninyo ang mga aswang ang makalaban namin, hindi ninyo kami mapapatay ng ganung kadali. Tumahimik ka! Kung inaakala mong natatakot kami sa'yo dahil ginagabayan ka ng ama ko at taglay mo ang kakaibang lakas at pamamaraan niya dahil sa pagkikipaglaban, mali ka sa akalang yung Tesyo. Hindi ikaw ang makakapatay sa amin dahil hindi ikaw ang nakatakta para sa mutya niyan. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ibig niyo sabihin sa bagay na yun. Pero sisiguraduhin ko mapapatay ko kayo lahat. Ang lola ninyong nakapatay kay Pinunong Pedring na ama ni Pinunong Oriel. Marahil ikaw at yutukoy ng lola mo na makakakuha ng mutyang yan at makakapatay sa angkan namin mga aswang ng isinumpa niya si Pinunong Pedring noon. Kailangan natin makuha sa kanya ang mutya na yan, Pinunong Oriel. Nang sa gayon, hindi mangyari kung anong man ang sumpang iyon. Huwag kayong mag-alala, Aling Belinda. Hindi talaga mangyayari ang bagay na yun dahil papatayin natin sila. Sige na! Tapusin na ninyo ang mga taong yan! Huwag na ninyong patagalin pa ang laban! At naiirita na ako sa dalawang yan! Sugurin nyo na sila! Meng! Maging handa talerto ka! Hindi dapat nila tayo mapasang!
Opo, Kuya Densyo! Nang sumugod sa amin ang mga aswang, sumalubong na rin kami sa kanila. Dahil sa taglay na lakas at leksiko, dahil sa butya ng tuway-tuway na hawak ko, nagulat ang mga aswang nang malakas at mabilis ko silang natataga sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Itinuon ko na muna ang pansin ko sa pakikipaglaban sa kanila hanggang sa nagawa ko ng mapaslang ang 4 sa kanila. Ginigilitan ko ang leeg nila at walang pagdadalawang isip na tinatapos ang kanilang buhay. Kung hindi ko pinupugot ang kanilang ulo, hinahati ko ang kanilang dibdib at inuundayan ng pagtaga sa kanilang mga tiyan. Napatingin ako kay Meng na nagagawa ring mapatay ang mga aswang na kalaban niya. Tinignan ko si Pinunong Oriel at kita ko ang inis sa mukha niya dahil nababawasan ang kanyang mga alagad. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako susuko lang dahil marami kayo. Kahit ilang pampilang ninyo, lalabanan ko kayo lahat hanggang sa magawa ko kayong mapatay. Mga wala kayong kwenta! Dalawang mahinang tao lang ang kalaban ninyo! Pero nagagawa pa nila kayo sugasan at patayin! Pakainudel! Galit na galit ka na yata, Pinunong Oriel. Kung gaano kabait ang mukhang pinapakita mo sa amin bilang amo namin sa libingang ito. Aba, ganoon din pala kabagsik ang pagkatao mong hayop ka! Alangang kaluluwa at walang awa sa kanyang mga nasasakubal! Hindi dapat gawa ng mga tulad nila, Deso! Mga alagad ko lang sila na walang ibang dapat gawin. Kung di ang pumatay at ipagtanggol ako sa mga tulad niyong pagkilamero. Naging kampanya kung hindi ninyo malalaman ang tungkol sa libingang ito. At maging sa akin. Pero nagkamali ako. Nangialam pa kayong dalawa imbis na magtrabaho na lang. Eh kung hindi naman kami mangingialam ni Meng, eh di hindi sana namin malalaman na isa kang aswang-hayop ka. Hindi rin sana namin malalaman na ikaw pala ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng sakit si Lola at namatay. Kaya pa nakakaibang kutob namin nang mas lumala ang sitwasyon ni Lola. Inaswang na pala ninyo siya. Dahil iyon ang nalalaman sa lola ninyo. Simula nang malaman kung siya ang pumatay sa ama ko. Wala akong hinabat pa kung hindi ang makaganti sa kanya. Kung ikaw nga ang tinutukoy niyang apo niya na makakakuha ng mutya ng aking ama, pipigilan kita! Pagkus na ang angkan namin ang papatay mo. Kayo ang papatay namin! Kung ako ngayon, sisiguraduhin kong matutupad ang kung ano mang isinumpa ni Lola Trining sa ama mo. At maging sa angkan ninyo, walang matitira sa inyo dahil uubusin ko kayong patayin. Pagbabayaran niyo lahat ng mga kasamang nagawa ninyo sa mundong to! Sige! Pagkakaalaman tayo dahil hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito para mapaslang kayo ng kapatid mo! Kapag nangyari yun, mananatiling lihim ang pagkatao namin at lalong-lalo na ang tungkol sa lipigang ito. Kung inaakala mong haayaan ka lang namin sa bagay na yun, nagkakamali ka! Hindi kami papayag na mapatay ninyo kami! Kung mabuti pa, ituloy na natin ang laban nang sa gayon. Magkaalaman na kung sino nga ba talaga ang matitirang buhay sa pagitan natin lahat! Sabay-sabay silang sugurin at tapusin sila! Sabay-sabay nang sumugod sa amin ang mga alagad ni Pinunong Oriel. Napamura naman kami ni Meng dahil hindi namin alam kung sino ang uunahin naming atakihin. Nang makalapit sila at magsimula ang laban sa pagitan namin, hindi na kami nagdalawang isip na tapusin ang bawat isa sa kanila. Napapahiyaw na lang ang mga aswang sa tuwing nagagawa namin silang mataga sa kanilang mga katawan. Susubukan pa sanang tumakas ng iba sa kanila, pero hindi na namin sila hinayaan at tuluyan na namin kinitil ang buhay nila. Dahil sa walang tigil na pakikipagbuno sa mga nilalang, nagawa namin silang mapaslang. Nakita ko ang pagkamangha sa mukha ng pinuno ng mga aswang nang maubos namin ni Meng na mapatay ang kanyang mga kasamahan. Halos lahat sila ay walang ulo dahil pinugutan namin ang mga ito. Ang iba ay warak ang tiyan at dibdib dahil sa walang tigil na pagtaga namin sa kanila hanggang sa mamatay sila. Marahil, hindi mo inaasahan
na makakaya namin makaligtas sa mga alagad mo, Pinunong Oriel. Hindi ka yata natutuwa dahil sa kinalabasan ng labanan namin sa pagitan nila. Inaasahan ko na rin naman na mangyayari ang ganito dahil may hina lang ang mga lagad ko. Ngayong wala na talaga kaming kasama ni Aling Melinda. Wala na kaming ibang papipilian kung hindi ang makipaglaban na lang din sa inyong dalawa. Marahil, ito na rin ang pagkakataon para malaman natin kung sino ang matitira sa atin. Ipaghiganti rin namin ang ginawa ninyo sa lola training namin! Yolay, kung kaya ninyong gawin yon, kapag nasa akin ang mutsakawak mo, hindi na ako magdadalawang isip na matayin kayo. Kumanda kayong dalawa dahil ang gabing ito ang magiging katapusan ninyo! Kayo ang humanda sa amin! Dahil kayo ang matatapos sa gawin ito! Meg! Sugod na! Ngayon na! Aling Melinda, alam na po ninyong gagawin natin. Patayin natin ang dalawang yan! Napuno ng hiyawan naming apat ang libingang iyon. Nagsimula kami makipaglaban ni Beng kay Pinunong Oriel at Aling Melinda. Nahirapan kami ng una ni Meng dahil mabibilis ang kilos silang dalawa. Nagpatuloy lang kami sa pag-atake at pag-iwas sa mga pagsugod nila sa amin. Hanggang sa nagawang sugatan ni Aling Melinda si Meng. Nakaramdam ako ng galit nang sumigaw ang kapatid ko, kaya agad ko sinugod ang babaeng aswang. Bago pa man ako makalapit sa kanya, nagawa na akong harangan ng pinuno ng mga aswang. Hinarap niya ako at nagtuos kaming dalawa. Huwag kang mangialam sa kanilang dalawa! Kaya mo sa Ladesyo na sila ang maglaban at tayong dalawa naman ang makipagpuno sa isa't isa! Hindi ko aya ng kapatid ko na mapatay na kasama mong aswang! Ayup ka! Sisiguraduhin kung kayo mapatas lang naming dalawa! Gaya ng isinumpa ni Lola sa angkan ninyo! Naniniwala ka talaga sa bagay na yon. Kayo alam ninyong dalawa ngayon kung sino ang dehado sa sitwasyong ito. Kung ako sa tingin nyo, huwag kang umasa na mapapatay mo kami at mauubos mo ang angkan namin, Desyo. Wala akong pakialam kung ikakamatay ko ang pakikipaglaban sa inyo. Ang gusto ko lang din ay mamatay kayo nang sa ngayon ay maging tahimik ang pamumuhay ng mga tao sa bahay ko to kapag nawala na kayo rito. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ang mga tulad naming mga nag-aasik ng kasamaan sa mga kanayunan. Nabubuhay kami para gawin yun at walang makakapigil sa amin kahit pa na ikaw. Walang katotohanan ang sumpang ikaw ang tatapos sa amin. Dahil ikaw ang nakatatandang apo ni Tandang Trini na nakatakdang tumapos sa lahi namin. Papatunayan ko sa inyo na kaya kong gawin ang bagay na yon. Umuwi ka lang din sa kamatayan na gaya ng lola mo. Kayong dalawa ng kapatid mo, kailanman ay hindi na mabubuhay sa mundo nito. Magkakasama na kayong tatlo sa kabilang buhay. Tumahimik ka! Hindi nararapat ng mga pantasyesang tulad mo ang mutyang hawak ko. Isa kang walang pusong nilalang na ganit sa kapangyarihan. Sige, tapusin na natin ang labanan. Nang sa ngayon ay mailibing na kita sa hugay. Mabubulog ka sa lupa at uuuli ang katawan ninyong dalawa ni Beng. Nakaramdam ako ng galit dahil sa sinabi niyang yun. Biglang nag-init ang pakiramdam ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noon. Nababalisa ako na hindi ko alam at kung may ano sa akin na naguudyok na patayin ang pinuno ng mga aswang na kaharap ko. Nang umatake na siya sa akin, hindi na ako nagdalawang isip na salubungin siya. Dahil binalot na rin ng malakas na enerhiya ang buong katawan ko noon. Hindi na ako nangambang hindi ko matatalo ang pinuno ng mga aswang. Mas nag-ibayo pa ang liksi at lakas ko sa pakikipaglaban. Kaya ikinagulat iyon ni Pinunong Oriel. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon na atakihin siya ng walang tigil. Hanggang sa nagawa ko siyang sugatan sa bandang leeg niya. Napatingin ako sa kapatid ko at sa kalaban niya. At ganoon na lang ang tuwa ko nang mapabagsak na niya ang babaeng aswang. Huwag ka na magaksaya pa ng oras, May! Patayin mo na ang aswang na yan! At itong pinuno nila ang isusunod nating dalawa! Sige po, Kuya Densyo! Ngayon, magiging katapusan mo na! Gigilitan ko ang leeg mo!
Hanggang sa bumulwak yung dugo mo! Hindi dapat ako matalo sa isang tulad pa! Hindi! Hindi ka na mabubuhay pa! Itataga ako sa liig mo ang itak na ito! Hanggang sa magawa ko mapukit ang ulo mo! Hindi! Pinatay niya si Aling Balita! Pagpabayad kayo sa ginawa ninyo! Yan lang ang nararapat sa kanya. Ngayon, ikaw naman ang isusunod namin. Makakasama mo rin naman sila. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Katapusan mo na rin sa gabing ito. Kaya ihanda mo na ang sarili mo sa nalalapit mong pagpanaw. Kayo ang papatayin ko! Walang iya kayo! Mabilis kaming inatake ni Pinunong Oriel, pero hindi kami nagpatalo ni Meng. Sabay namin siyang sinalubong at nakipaglaban kaming dalawa sa kanya. Hindi namin siya tinigilan sa pagtaga, pero nagagawa niyang iwasan ang mga pagtatake namin sa kanya. Sa hindi inaasahan, naitulak niya si Meng, kaya nawalan ng balanse ang kapatid ko at nabuwal sa lupa. Mabilis siyang nilapitan ni Pinunong Oriel at sinakal ng mahigpit. Narinig kong napapaungol ang kapatid ko, kaya mabilis kong sinugod ang aswang at agad siyang tinaga sa kanyang likuran. Napahiyaw siya, pero hindi siya tumigil sa pagsakal niya kay Meg. Sinakal ko rin siya noon gamit ang braso ko at sinubukang ilayo sa kapatid ko. Dahil nagpatigas ang aswang, wala akong nagawa pa kung hindi ang tagain siya sa kanyang tagiliran. Bitawan mo ang kapatid ko! Kung kaya magtuluyan kita! Hindi mo kayang patayin ang isang tulad ko! Dahil kapag ginawa mo yan sa akin, mauuna muna ang kapatid mo, Tensya! Patayin mo na siya, kuya! Huwag mo na akong alalahanin! Pumili ka, Tensya! Ibibigay mo sa akin ang mutya o tutuluyan ko ang kapatid mo! Sige, ito na! Ibibigay ko na sa iyo mo siya! Pero bitawan mo muna ang kapatid ko! O sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero wag mo ko tatraidorin. Oras na ginawa mo yon, dalawa kayong pagsasabay kong paslagin. Hindi ko gagawin yon! Bitiwan mo na ang kapatid ko! Kung gusto mo talaga makuha mo siya sa akin! Bibitiwan ko na sa Daisyo. Ngayon, akin ang mutya. Ibigay mo na yun sa akin. Ang dali mo naman lokohin, Oriel! Kahit kailan, hindi mo makukuha to sa akin, gaya ng sabi ko nung una pa lang! Nagkamali ka ng pasya mo, kaya ito na ang magiging katapusan mong hayop ka! Tanggapin mo ang itak na ito na itataga ako sa liig mo! Ayop ka, Daisyo! Traidor ka! Meg! Alam mo na ang gagawin mo! Tapusin na natin ang aswang na ito! Opo, kuya! Tatapusan mo na, Oriel! Gaya ng iba mong mga kasama, pupugutan kita ng ulo. Damhin mo ang unti-unting paggilit ko sa leeg mo hanggang sa humiwalay ang ulo mo sa katawan mong hayop ka! Hindi ka na makakaligtas pa sa pagkakataong ito! Mabubulok ka sa impyerno! Hindi ako pwede mamatay! Meg! Tagayin mo ang tiyan niya! At huwag na huwag ka titigil hanggat hindi nadudurog ang bahagi ng katawan niyang yon! Opo, kuya! Susundin ko po sinasabi ninyo! Damhin mo ang bawat pagtaga ko sa tiyan mo! Magpaalam ka na, Oriel! Tapos ka na! Dahil hihiwalay na ang ulo mo sa katawan mong halimaw ka! Unti-unting bumagsak sa lupa ang katawan ni Pinunong Oriel. Hawak ko naman noon ang kanyang ulo na nakamulagat pa ang mga bata. Napaupo na lang kami ni Meng matapos ang naging laban namin sa mga aswang ng gabing yun. Wala kaming inik habang nakatingin sa mga katawan ng aswang na nagkalat sa libingang iyon. Nang makabawi kami ng lakas naming dalawa, nagpasya na kaming sunugin ang libingang iyon kasama ang mga katawan ng mga aswang doon at pati na rin ang mutya ng tuway-tuway na nakuha ko roon. Umalis na lang din kami ni Meng doon at umuwi sa bahay namin para gumutin ang mga sugat na natamo namin sa labanan. Kuya, ano na pong gagawin natin ngayon? Alis tayo sa baring tuming. Maintindihan naman ni Lola kung bakit natin gagawin yun eh. Ngayon kung manganib pa ang buhay natin dito, kung sakali may mga aswang pa talaga dito. Saan naman tayo pupunta ko sakali, kuya?
Gagamitin natin ang natitira natin pera, Ming. Pupunta tayo sa syudad at doon magbagong buhay tayong dalawa. Basta, mananatiling lihim sa pagitan natin ng lahat ng nangyari, ha? Sige po kuya. Bukas bago umalis, babalikan natin ang libingan at sa huling beses. Pupuntahan natin ang bahagi kung saan nakalibing si Lola. Magpapaalam lang tayo sa kanya, Ming. Opo Kuya Densyo. Sige na, magpahinga na tayo. Sige po. Natulog na kami ni Ming. Kinaumagahan, binalikan namin ang libingang pinagtatrabauhan namin at nagpaalam kami sa puntod ni Lola Trining. Umalis kami sa baryong iyon at piniling mamuhay sa syudad. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti namin kinalimutan ang karanasang iyon. Hanggang sa nagkaroon din kami ng sariling pamilya ni Ming at piniling maghiwalay ng landas. Minsan na lang din kaming magkita ngayon dahil abala na sa kani-kaniyang buhay. Hindi may pagkakailang ang karanasang iyon ang isang naging hamon at sumubok sa amin ni Ming bilang magkapatid na nagtatrabaho sa libingan ng mga aswang.